Habang tinitignan ko ang video na kung saan ito ang video na nahuli si ex-mayor Alice Guo sa Indonesia, kapansin-pansin ang stress sa kanyang mukha at pag-aalala sa kanyang buhay. Ating tignan ang videong ito. Oke lari. Sama sih. Tangkap komandan. Ya. Siap, siap. Siap. Let me change my clothes. You can change your clothes later in the office. Okay. Oh, Pak RT ya? Pagkatapos ay nakita ko ang mga litrato na nagpa-selfie pa ang mga taga Bureau of Investigation na tila baga napaka-blooming na ni Mayor Alice Guo. Ngunit mapipinta pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala sa kanyang buhay dahil ang pinasok niya na gulo ay isa lamang sa mga sangay na isa sa pinakamalaki na problema ng ating bansa at natural sa natural, kapansin-pansin ang gesture na ginawa ni Secretary Benhur Abalos na sinabi niyang ikaw talaga, at sinabi ni Mayor Alice Guo na may threat daw sa kanyang buhay. Kaya nga naman kinausap niya ito at marami sa mga netizens ang nag-react sa mga post na nakuhanan si Mayor Alice Guo dahil sa kanyang tila baga hindi guilty na pagmumukha, at pati ako ay napuzzle kung bakit ganito ang reaksyon ng dating Mayor Alice Guo. Ngunit ramdam ko pa rin ang stress dahil sa report ng GMA News na aking nakita. Ayon kasi sa balitang ito, Alice Guo courts face over 1,000 years jail time in convicted of money laundering. Dismissed Bamban Tarlac, Alice Guo and their alleged cohorts may face from 609 to 1,218 years imprisonment if they would be convicted in the multiple counts of money laundering cases filed against them. An Anti-Money Laundering Council or AMLC official said Thursday. Dagdag pa rito, testifying before a Senate hearing, AMLC Investigating and Enforcement Department Deputy Director Adrian Arpon said the cases filed against Guo and the other respondents carry a penalty of 7 to 14 years of imprisonment, at iniisip ko pa lamang ang 609 to 1,218 years ay talaga namang nakakapanlambot ito dahil talagang mabubulok ka sa kulungan kung ikaw ay na-convict sa bagay na ito, at talagang napaka-stressful nito sa isang tao na ma-convict ng kasalanang ito. Ngunit maisip rin natin talaga ang gravity ng ginawa ni Alice Guo dahil napakaraming buhay ang nawala, mga pangarap na nabigo dahil sa laki ng perang ito. At ika pa dito sa news, according to Arpon, there are 87 counts of money laundering filed against Guo and other respondents. AMLC, the National Bureau of Investigation, and the Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, filed the money laundering complaint with the Department of Justice last week. The cases involved around 7 billion that was alleged use for the operations of an illegal Philippine offshore gaming operator hub that was raided by authorities in Bamban Tarlac. At talaga namang napakahirap kung iisipin natin ang bagay na ito, ngunit kailangan niyang managot sa batas dahil ito ang consequence ng kanyang ginawa, at siya ang magiging susi kung makikipagtulungan siya
sa ating gobyerno na mahuhuli ang mga may hawak sa kanya, ang mga mas mataas sa kanya at malalantad ang buong sangay ng network ng kanyang kinabibilangan na kasalanan. At habang tinitignan natin ang footage na ito, ang pagdating ni Mayor Alice Go sa Pilipinas, talaga nga namang pinagmamasdan ng buong bansa ang pagdating ni Alice Go sa ating bansa. At habang tinitignan natin iyan, nais ko munang ishare sa inyo ang binabanggit ng Zechariah 7 verse 9. Sinasabi dito, "This is what the Lord Almighty said, administer true justice, show mercy and compassion to one another." Ang talatang ito mula sa aklat ni Zacarias ay isang malalim na paalala mula sa ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ihatid ninyo ang tunay na katarungan, magpakita ng awa at habag sa isa't isa. Ang mga salitang ito ay nagmumula sa puso ng ating Panginoong Diyos na humihiling sa atin na maging makatarungan, maawain at may malasakit sa ating kapwa. Sa kontekstong ito, ang pagdating ni Mayor Alice Go mula sa Indonesia patungo sa ating bansa ay maaaring magsilbing isang pagkakataon upang pagnilayan natin kung paano natin naisa sa buhay ang mga prinsipyo ng katarungan, habag at awa. Ang pagdating ni Mayor Alice Go na may mga kontrobersyal na pinagdaanan ay nagbibigay daan sa iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga otoridad. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong tingnan ang sitwasyong ito sa lente ng katarungan na hinihingi ng ating Panginoong Diyos. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa may sala, kundi tungkol din sa pagtiyak na ang bawat isa ay nakakamit ang nararapat na hustisya batay sa katotohanan at pagmamalasakit. Habang pinag-aaralan natin ang sitwasyon ni Mayor Alice Go, ang mga salita ni Zacarias ay nagtuturo sa atin na magpakita ng awa at habag. Ang pagkakaroon ng habag ay hindi nangangahulugang pagtanggi sa katarungan, kundi pagkilala na lahat tayo ay nangangailangan ng awa at pag-unawa. Ang tunay na habag ay nakikita sa pagnanais na magkaroon ng patas na pagdinig at makatarungang proseso para kay Mayor Go. Habang ang mga biktima at mga taong apektado ay nabibigyan din ng nararapat na atensyon at hustisya, ang mga pangyayari sa paligid ng pagdating ni Mayor Go ay isang pagkakataon para sa ating lahat na magsama-sama, hindi sa paghahatulan kundi sa pagnanais na makita ang katotohanan, may balik nawa ang katarungan at magbigay ng pagkakasundo sa lipunan. Naway magsilbing gabay sa atin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa Zacarias 7 verse 9 upang manatiling makatarungan, maawain at mapagmalasakit sa bawat hakbang ng ating buhay, lalo na sa mga pagkakataon na puno ng kontrobersya at hamon. Sa bawat kilos at desisyon na ating gagawin, hiniling ng ating Panginoon na pairalin natin ang katarungan na may halong habag sa harap ng mga issue tulad ng pagdating ni Mayor Alice Go sa Pilipinas. At sa harap ng mga sitwasyong tulad nito, mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili kung ano ang uri ng lipunan ang nais nating buuin. Ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos na magbibigay ng tunay na katarungan at magpapakita ng habag at awa ay nangangailangan ng pangmatagalang dedikasyon at pagmamalasakit. Ang bawat kilos, salita at desisyon na ating gagawin ay dapat magsilbing hakbang patungo sa pagkakaroon ng isang mas makatao, makatarungan at mahabaging lipunan ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat kilos at desisyon na ating gagawin, hinihiling ng ating Panginoon na pairalin natin ang katarungan na may halong habag sa harap ng mga issue tulad ng pagdating ni Mayor Alice Go sa Pilipinas. Naway patuloy tayong maghangad ng katotohanan, pag-unawa at pagkakasundo upang makamit ang tunay na katarungan ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng ito,
Naway patuloy tayong manalangin para sa kapayapaan, katarungan at pagkakaisa sa ating bansa na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ama naming makapangyarihang Diyos na nasa langit, lumalapit po kami sa inyo. Lumalapit po kami sa inyo ngayon na may kababaang loob at pananampalataya sa harap ng mga hamon at kontrobersiya na kinakaharap ng aming bayan. Kami po ay humihingi ng inyong gabay at kaliwanagan. Naway maghari ang tunay na katarungan sa lahat ng sitwasyon at ang bawat isa ay magpakita ng awa at habag tulad ng itinuro ninyo sa amin. Ama naming Panginoon, pagpalain niyo po ang mga pinuno ng aming bansa upang sila ay maging matapat, makatarungan at may malasakit sa kanilang paglilingkod. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang makita ang katotohanan at gumawa ng mga desisyon na makakabuti para sa lahat, lalo na para sa mga naapi at nangangailangan. Ama naming Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong proteksyon at pagpala sa mga taong apektado ng mga sitwasyong ito. Pagalingin niyo po ang kanilang mga sugat at bigyan niyo po sila ng lakas at kapayapaan. Naway maghari ang pagkakasundo at pag-ibig sa bawat puso at patuloy kaming magkaisa bilang isang bayan. Sa inyo po kami nagtitiwala, o aming Panginoon Diyos, at sa inyo po namin iniaalay ang aming mga puso at isipan. Naway patuloy kaming maging ilaw at asin ng sanlibutan, nagdadala ng pag-asa at pagkakaisa sa aming bayan. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin, at purihin ka magpakailanman at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.